a cup of coffee, and sharing the words of Jesus para sa inyong lahat. What a privilege. What a wonderful feeling in my heart. Magandang morning po sa ating lahat. Wala lang po, mag-uusap lang po tayo sa isang napaka-importanteng bagay regarding po sa end times, no? Kadalasan po, ikinoconnect natin yung end times sa nakikita ng mata po natin. Ito po ang napag-aralan ko at napagtanto ko po. Hindi po. Sapagkat ilang tao na rin po ang nag-connect ng end times sa mga nakikita ng kanilang mga mata. Pero ang ending po nito ay para po silang nabigo dahil hindi naman po natupad yung kanilang mga akala. Now, how can we view end times? Simple. Kung paano ito i-view ng scripture, ganun na rin natin siya i-view para maging safe po tayo. Ano ba ang view ng end times sa scripture? Unang-una, ito po yung pagkalito. May nagsabi po sa akin, one time, sabi niya, malapit nang dumating ang Panginoon. Ramdam namin, buong pamilya namin, darating na ang Panginoon, sabi niya. Tapos sasabihin niya, biglang bubukas ang langit at darating na siya. So nakita po ninyo, ganun nila i-view ang end times na hindi pinag-aralan kung paano ito mangyayari. Kasi po sa end times po, may mga ipinapakita po ang Panginoon na mga series na mga pagkakasunod-sunod na mga bagay at mga pangyayari. Hindi po pwedeng magbubukas na lang yung langit, darating ng Panginoon, second coming, end times. Hindi po siya ganon. First and foremost, may mga bagay, makinig po mabuti, may mga bagay po sa Biblia na kapag sinabi mong, hey, we are in the end times, may mga senyales po. Okay? Pero hindi base doon sa nakikita ng mata mo. Hindi doon sa base sa akala mo. Tulad nung nakausap ko po. Isang pamilya sila sabi, malapit na dumating ang Panginoon kasi ganito, kasi ganyan. No, hindi po. Ibase mo sa scripture ang lahat. Ganito po yan. Sa Matthew 24 po, ito na pagkakamalan po nilang para po sa church age daw yon. Ang Matthew 24, I will give you the context of that. Ito po ay para po sa tribulation. Pero yung mga senyalis na binigay doon kasi para sa second coming. Okay? Pero ang nakikita po natin dito sa Matthew 24 pong ito, meron din, wag niyo ipagkalito, meron ding mga bagay doon na pwede ring applicable din naman dito sa panahon natin kasi marami rin po mga nakasulat doon ang nagaganap na po sa panahon natin. Pero if you are going to go to the context, no? Talagang mangyayari pa po yun sa tribulation. Ganun lang pong ibig ko sabihin. Kaya dapat inaaral natin, we rightly divide the scripture according to context. Para hindi po tayo nalilito. Ngayon, ito po sasabihin ko. Like yung mga nangyayari sa mundo ngayon, akalain niyo 2026 pa lang, full of surprises. Napakaraming mga surprises na nangyari. Okay, syempre ang pinag-uusapan ngayon yung kay Maduro. Isa siyang presidente ng isang country and then siya po ay kinuha na lang po ng mga tauhan ng Amerika at i-detain. Dahil naman daw po, sabi ng Amerika, may dahilan po sila. But we're not going through that, no? Ang point lang po natin, ang dami pong nangyayaring ganyan. Ang gusto ko na po sabihin sa inyo, may mga nangyayari ngayon na hindi pa nangyari noon. No? Kaya pwede nating i-apply dyan na, hey, marami na rin senyales. Again, uulitin ko, ang may mga senyales po, ang may mga signs po ay ang second coming. Pero ganito po kasi ang siste. Kung malapit na, dahil nakikita mo na yung mga senyales ng second coming, ibig sabihin mas malapit na po ang rapture. Sa katotohanan, dahil bago po dumating ang second coming, siyempre, bago dumating ang second coming, magkakaroon ng tribulation, 7 taon. Lalabas ang Antikristo. Bago lumabas ang Antikristo at bago magkaroon ng tribulation, dadagitin na tayo ng Panginoon. Yun po yun. Kaya po magra-rapture muna bago dumating yung mga events na sinasabi nilang dumating na raw. Okay? So, it's very easy na madedetermine natin ng lahat kung inaaral natin ang scripture. Kung pinag-aaralan natin rightly dividing the Bible or the scripture. Marami pong mga sources, marami pong mga resources na pwede kayong pagkunan, marami pong mga online, no? Na makikita nyo, tulad dito sa Daily Good Vibes, kahit pa paano nakakakuha kayo. Pero I suggest,
mag-study kayo ng sarili nyo na at least interesado kayong pinag-aaralan ang mga salita ng Panginoon. We're at the end times, hindi natin kailangan magpadaya. Hindi natin kailangang tawag po dito, magdepende. Dahil ito ang view niya, view mo na. Maganda, may view ka rin. Aralin mo yung view mo. Bakit mo naging view ito? Bakit ganito ang paniniwala mo? Is there a certain reason why you have this view? Yun eh. May dahilan ng lahat, no? Pero mas maganda ang pinakadahilan mo kasi yun ang katotohanan na nakasulat sa Bible. And we cannot go beyond what is written. Amen? Pero dapat nandun din yung respeto natin doon sa may mga ibang views kasi sa totoo lang po, we are saved by grace, by the blood of Christ Jesus alone. Hindi tayo na-save dahil gumawa tayo ng mabuti, nagrehilyon tayo, kundi sa ginawa lang niya sa cross. Therefore, magkakapatid tayo sa Panginoong Hesus. Nga lang, merong mga tinatawag na mga minor views. Minor nga lang naman, pero wag mong gagalawin yung major doctrines and major views. The minor doctrines, pwedeng magkakaiba tayo dyan, pero magkakasundo naman tayo. Nagkakasundo-sundo rin naman tayo. Hindi ko mo magkaiba tayo o magkaiba tayo. Iba siya, iba ka, iba ako. Mag-aaway-away na ba tayo? Pare-pareho tayong tinubos ng banal na dugo ng mahal na Panginoong Hesukristo. Hindi po magandang mag-away-away. Dapat nagkakaisa po tayo bilang mga mananampalataya. Respeto lang kung ang view niya pre-trib, ang view nito mid-trib, ang view nito post-trib. Pero nandito po ako para ibahagi lang bakit malakas talaga ang pre-trib. Pero kung hindi siya sasang-ayon, it's fine. Hindi mo siya aawayin dahil hindi siya sumang-ayon sa'yo. Amen. Ganun po yun. Dahil hindi naman lahat talaga sasang-ayon sa view mo. Dahil bawat tao may kanya-kanyang isip, may kanya-kanyang view. At kung titignan mo naman, interestingly, pinag-aaralan din nila ang Bible. At wala tayong magiging problema doon. They are also studying the Bible. And that's very nice. That's very good. No? They're studying the Word of the Lord Jesus Christ also. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, ano man ang mga view, kaya mo, ano man ang maging view, we should respect. Dahil magkakapatid tayo kay Kristo. Hindi dahil iba ang view niya, iba ang view ko, no? Pero what I mean is this. Makinig pong mabuti. Ano man ang maging view mo, ito naman ang bottom line. Ano man ang maging view niya, at ano man ang maging view ng kahit sino pa mang Kristiyano, kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang masusunod, magaganap at mangyayari. Sa ngayon, nasa church age po tayo, and anytime now, mangyayari ang pagdagit, the rapture of the church. It will happen. It will certainly happen. Amen? May mga nagsabi, nung September 23 ng nakaraang taon, daw ito mangyayari. Hindi nangyari. Pero, hindi man nangyari yon, tandaan mo, may nakatakdang araw ang Panginoong Hesukristo kung kailan siya bababa para dagitin ang kanyang iglesia, para dagitin ang kanyang church, para dagitin ang kanyang bride. Tayo po yun. Para pumasa kanya magpakailan-kailan pa man. Dalangin ko lang po, bawat mananampalataya ay maging eager to express their faith. Mapa-pre-trib man yan, mapa-mid-trib man yan, mapa-post-trib man, magrespetuhan, maggalangan tayo. Oy, ka-good vibes ka na ba? Parang hindi pa yata eh. Abay, mag-subscribe ka na dito. Click that notification. Also, para YouTube will notify you kung may mga bago tayong mga video. Dapat ka good vibes ka na, huwag kang magpapahuli. Mahirap mahuli, di ba? So, makiuso ka na, man. Hello. Jesus is coming soon. He will come first para i-rapture ang church niya. Then, after 7 years, siyempre, magsa-second coming po siya together with the saints. Tayo po yon. Okay? So, nawa, maging ka-good vibes ka na, no? I-share mo ang video ito na napaka-importante ng mga tinatalakay natin dito at very exciting at the same time dahil walang ibang bida rito kundi si Jesus na namatay at nag-alay ng buhay para sa atin.